Alam nyo ba na kahit meron ng karelasyon ang lalaki, may asawa na yan, bakit naghahanap pa rin siya ng iba? Hello guys! So, ang topic natin for today, bakit naghahanap pa rin ng iba ang lalaki kahit meron na siyang asawa, meron na siyang karelasyon? So, eto na ang mga kasagutan sa inyong mga katanungan. So, kung interesado kang malaman ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, so, eto, ating aalamin ang mga dahilan kung bakit naghahanap pa rin ng iba kahit meron na siyang karelasyon. So, at number 1, eto, yung variety. Oh, ano nga ba ang ibig sabihin nun? Yan po, yung naghahanap ng iba. So, gawa tayo ng pagkakahalintulad. So, sabihin natin yung partner niya ay isang ulam. Yun, yung paborito niyang ulam. Yun yung talagang hinahanap-hanap niyang ulam na lagi niyang kinakain. Araw-araw na niyang kinakain. Pero, dahil sa araw-araw niyang kinakain yan, talagang maghahanap na siya ng iba. Kasi, dumarating yung point na nauumay na siya. Literal na gusto niyang kumain naman ng ibang ulam, di ba? Kaya bigla siyang naghanap ng iba. Gusto ko naman ito. Sana ito naman ngayon ang kakainin ko. Yung paksiw o kaya yung lechon, di ba? Yun ang hinahanap na ng kanyang panlasa. Ganon din ang pagkakahalintulad sa lalaki. Naghahanap na siya ng variety. Kaya dumarating din yung point na kahit mahal na mahal ka niya, yung physical na hinahanap ng kanyang katawan ay naghahanap ng iba. Ganun po yun. Yun po ang explanation. So, huwag kayong magtaka kung bakit ang ayos-ayos naman ng pagsasama nyo, wala ka namang nakikitang iba sa kanya, alam mo na mahal ka niya, pero bakit dumating yung punto na bigla na siyang nagkaroon ng iba, di ba? Bigla siyang pumatol sa ibang babae, di ba? So, yung mga sinabi ko na yan, yan ang dahilan. Dahilan lang yan kung bakit naghahanap ng iba, okay? So, ayan po, ang number 1. Number 2, ito, yung physical dissatisfaction. So, ano nga ba ang ibig sabihin yan? Ito na yung tungkol sa physical na aspeto ng inyong ginagawa bilang magkarelasyon. Hindi na siya nasasatisfy. Nakukulangan na siya. Hindi na siya napapaligaya. Hindi na siya nagiging masaya. Kumbaga, kulang na. Yung nakukuha niyang satisfaction sa'yo ay hindi sapat. Kaya naghahanap na siya ng iba sa labas. Yan ang isang dahilan. O, di ba? Marami sa inyo ang nagsasabi, di ba? Na ginawa nyo na ang lahat-lahat. Ibinigay nyo na ang lahat-lahat. Pero wala pa rin. Umalis pa rin. Naghanap pa rin ng iba. Ayan po ang dahilan. Dahil sa physical dissatisfaction. Okay? So, ayan po, ang number 2. Number 3, ito, yung thrill, excitement. Yan. So, alam nyo kasi, ang tao talaga, may mga pagkakataon na nagiging marupok yan. May mga pagkakataon na ang physical na katawan ay nakakaramdam ng mga bagay na mahirap kontrolin. At dito pumapasok yung mga ganyan. Yung ang katawan mo ay naghahanap ng something na kakaiba. Ng something na ikaw ay nakakaramdam ng sobrang thrill, yung excitement na naibibigay sa iyo nang gagawin mo ay sobra-sobrang dulot na kakaibang pakiramdam. Yung excitement na yan ang idinudulot nung papasukan niyang relasyon. Di ba? Hindi lingid na yun ay bawal at yun ay ginagawang sikreto. Kaya yun pa ang isang nagdadagdag doon sa kanyang pakiramdam na thrill, yung exciting na pakiramdam, di ba? At saka kapag ganon, yung adrenaline rush na nararamdaman niya ay talagang over the top. Yun po ang nagtutulak sa kanya para gawin yung bagay na yun. Ibang feeling ang nakakamit niya kapag nandun siya sa ibang
kandungan. May mga lalaki talaga na mahilig sa kakaiba. Yung mga naghahanap ng adventure at thrill, ayan, sila yung kadalasan ay nasasadlak sa mga ganitong gawain. So, ayan po, ang number 3. Number 4, ito yung sobra-sobra or labis-labis na pagnanais. Ito na yung tinatawag na sobra-sobrang mael. Sobra-sobra ang hilig sa bagay na yun. Kahit mahal na mahal ka niya, maghahanap at maghahanap yan. Kasi nga, yung talagang hinahanap ng katawan niya ay hindi sapat yung naibibigay mo. Kaya talagang maghahanap pa rin siya ng iba. Napakataas ng kanyang L sa katawan. Yung mga lumalabas dyan, talagang hindi niya mapigilan. Parang nakawala sa hawla. Tapos, ayan na, naghahabol na ng kung ano-ano dyan, di ba? Parang manok, ganun. Naku, ganun po yun. So, yan po ang isang dahilan kung bakit naghahanap ng iba ang lalaki. Number 4. Number 5. Ito, yung long distance. Naku, siguro ito para sa lahat ito, lalaki man or babae. Pero isa yan sa dahilan. Okay? Di ba? Ito na yung malalang sitwasyon ngayon sa mga LDR. Ayan na po, LDR na ito ha. So, kadalasan at napakarami. Hindi yan lingid sa kaalaman ng karamihan. Lalong-lalo na kapag OFW ka, alam mo ang mga ganyang pangyayari. Hindi ko nila lahat, pero marami ang nasasadlak sa ganyang sitwasyon. Di ba? So, yan nga po, distance ang isa sa dahilan kung bakit ang lalaki ay naghahanap ng iba. Halo-halo na yan. Andyan na yung separation. Andyan na yung distance, yung tagal ng hindi kayo nagkikita. Talagang literal. Nawala na yung physical na connection ninyo. Challenging ang ganyang sitwasyon kapag ikaw ay nasa isang LDR, di ba? Kaya huwag kang magtaka kapag yung mga nasa ibang bansa, bukas-bukas, mababalitaan nyo na meron na palang ganito, meron na palang ganyan na nangyari, di ba? Dahil sa distance, di ba? Ayan na po, yung kasagutan na isa na nangyayari kapag LDR, ayan na, naghanap na. Okay? Hindi lang ito sa lalaki, sa babae rin. Halos ganun. Same situation, di ba? So, ayan po, ang number 5. Number 6, ito yung tempting opportunity. Oh, ano nga ba ang ibig sabihin yan? Yan na yung opportunity na madalas ay nagkakaroon na ng tukso. Natutukso siya dahil sa mga pagkakataon, sa mga sitwasyon at mga kondisyon. O, di ba? Ito madalas nangyayari sa mga trabaho, yung magkakatrabaho. O, di ba? Example, yung guy. Tapos, ang nasa workplace ay puro babae. Prone sa ganong pangyayari na maaring siya ay matukso or makakita ng babae. Ganon, talagang nangyayari ang mga ganyan. Lalong-lalo na kapag lagi-lagi silang magkasama, lagi silang nag-uusap. Diyan pumapasok yung tinatawag na proximity, di ba? Yung kasama mo araw-araw, yung lagi kayong nagkikita araw-araw, di ba? Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit nangyayari ang ganyan. Nakahanap siya sa trabaho ng iba. At kadalasan, maraming nangyayaring ganyan, di ba? Sa workplace, di ba? O kaya sa mga social gatherings, mga ganyan. Diyan nag-uumpisa kapag lagi-lagi kayong magkasama, lagi-lagi kayong nagkikita, nag-uusap, hanggang sa kung saan-saan na napupunta yung usapan, hanggang parang sobra na kayong close. Mas marami pa kayong oras na nag-uusap kaysa yung mismong mag-partner or magkarelasyon, di ba? Ayan po ang isa sa mga dahilan. So yan po, ang number 6. Number 7, ito yung bisyo or mabisyo. Wow, alam mo, kadalasan yung mga bisyo na yan, talagang parang karugtong lagi ay babae. Hindi ko naman nila lahat, pero marami ang ganyan. Okay? Kapag yung partner mo ay alam mo na talagang mabisyo siya, talagang alak, sugal, at yung bisyo na pinagbabawal talaga, yung mga droga na yan, nako, lagi-lagi yan. Karugtong ay may chika babes. Ganun yun. Hindi ko nila lahat ulit, pero prone sa babae ang mga ganyang mga bisyo. Okay? So, ayan po, ang number 7. Number 8, ito, yung exit strategy. Yo! Ano nga ba yun? Alam nyo, ang lalaki, kapag talagang ayaw na niya yung relasyon nyo, talagang gusto na niyang pumalas, gagawa na siya ng mga dahilan
At eto na yun, talagang sasadyain niya na mahuli mo siya. Maghahanap yan ng babae at talagang harap-harapan niyang ipapakita sa'yo, di ba? Sasadyain niya na ipapamukha sa'yo yung mga ganyan para ikaw mismo ang magtulak sa kanya palayo. Yan na po yung hinahangad niyang mangyari. Strategy yan. Talagang sadyain niyang gagawin sa'yo. So yan po, ang number 8. So, ayan na. Ang mga iilan sa mga napakaraming dahilan kung bakit naghahanap pa rin siya ng iba. So, sana ay at least meron na kayong alam kung bakit nga ba ganun ang lalaki. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe